So, grabe kay ka ng panahon ba? Grabe na kay kainit. Pero karon, salamat sa Ginoo kay medyo kalma-kalma ang panahon, no? Pero, in the past few days, grabe kay kainit, no? Ang panahon. Pero, kay bawa kung unsay mas init, igsoon, ang gugma sa Ginoo, wala gina na paong. Mo ikaw, Ginoo, ikaw igsoon, kanay mong pagyugma sa Ginoo, di kinadangay pagnon. Unsa na imong kalayo sa imong kasing-kasing, nga modaig sa Dios, may igsoon, ay ginapag nga, no? Mangita kasi yung pulong and may igsoon, usa sa gipakamatyan sa Ginoo, no, sa krus is atong kagawasan. And indeed, in fact, may igsoon, ang gingon siya ang pulong na, so if the sun sets you free, you're free indeed, may igsoon. Nabatay gawas nun, may igsoon, the freedom, atong nadawat, mura pwede man ito pagpatong atong mga kamot, may igsoon, atong papangan atong buhay nga Diyos. For He deserve our praise. Claps, may igsoon. Ang karon may igsoon, sing nga saman nga nakay kagawasan sa imong mga sa imong mga problema, sa imong kinabuhi, nga nakay breakthrough, may igsoon, nga mukanta ka nga naikusog sa tanang ginhawa nimo kantaha ang Dios tungod kita ko siya sa matag pagdaig, may igsoon. O karon may igsoon, pwede ba nato gamiton natong mga kamot, atong mga baba, atong lawas isayaw, may igsoon. Takos siya, Ginoo. Takos siya ang Ginoo sa itong kinabuhi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you my heart will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you my heart will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. Come on, sing, I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. Through Him. Through you the blind will see, through you the mute will sing, through you the dead will rise, through you all heart will praise, through you the darkness flees, through you my heart screams, I am free. I am free. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. I am free to run. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. I am free. And oh, what a glorious day. What a glorious day that
you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name. Jesus. And oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day. What a glorious name. Jesus. And oh, Happy day. happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. Forever I am changed. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Forever I am changed. The greatest day in history that is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. An empty cross, an empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. He's alive. Oh, happy day. Happy day. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy Day. I'll never be the same. Happy day. Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, forever I am changed. Forever I am changed. Forever I am saved. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Preserving our lives, Father God. And here I am, Ginoo. Here we are, Ginoo. Napadol da kanimo. Draw near closer da kanimo, Father God. Kung kay wala lang gitunga, Ginoo, kung dilim pasalamatan ka. Daigon ka, Ginoo. Sa tanan namong kusog, sa tanan namong gininhawa, O Dios. Takos ka, Ginoo. Takos ka sa matag pagdayeg. You are worthy of our praise, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We uplift your name, Ginoo. We exalt your name in the most highest place, Lord. Thank you, Jesus. Nahimugso ko ning kalibutan uban sa dako nga katuyuan inigsod ko sa kalangitan mga bulanog kabitunan imong gipahimutan mga pagantos ning kinabuhi imong gipas-an alang ka nako sa kahugawan imong gihinluan kinabuhi ko karon nahugasan sa mili mong dugo walay sama kanimo
walay arang makatupong sa gumamo. Nakusuga ngayang pasidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko bayawon ka, ugalagaran ko, o Ginoo. Yes, Lord, hallelujah. Nahimog sungko ning kalibutan, uban sa dako nga katuyuan. Inigsutong ko sa kalangitan, mga bulanod kabitunan, imong gipahimutan. Walay sama kanimo kagamanan, walay arang makatupong sa gugma mo. Takusuga ngayang pasidunggan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko bayawon ka, ugalagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa gabil ko himayaon ka, Hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko bayawon ka, ugalagaran ko, Ginoo. Oh, hallelujah, Ginoo. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Kung may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko bayawon ka, ugalagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. Sa kasing-kasing ko bayawon ka, ugalagaran ko, hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko himayaon ka, hangtod niya ka. sa kasing-kasing ko Bayawon ka, ugalagaran ko, Ginoo. Nga dili ka na mo simbahon, walay rason nga dili ka pagabayawon, walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan
dunggan, pasalamatan. Wala rason nga dili ka na mo simbahon. Wala rason nga dili ka pagabayawon. Wala rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Come on, church, open our mouth. Sayos nyo, walay rason nga dili sa bayawon. Come on, church, open your voice. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka na mo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka na mo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Ginoong Dios mahigugmaon sa tanan. Takus kang daygunog, simbahunog, halaharan. Kayang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takus kang daygunog, simbahunog, halaran. Ay ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takus kang daygunog, simbahunog, halaran. Ay ang tanan kong gugma, ginatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. O Diyos. Hallelujah, Lord. Father God, salamat sa lain na sad nga opportunity. Ngay mong gihatag kanamo karon nga magkayo sa aming ani nga dapit. Aron sa pag-worship kanimo, Ginoo. Ug salamat, Lord, nga sa diyang gikan sa among kasing-kasing, nag-worship mi kanimo karon. Imong gipabati sa among kinasuluran ang imong presensya, Ginoo. Nga mo'y makahatag og katagbawan sa among kinasuluran. Salamat sa tanan nga naa karon. Wala mi laing pinakakatuyuan nga nung naami ani nga dapit. Kunili tungod kay kami, Lord, gustong mo worship kanimo. Isip among pagpasalamat, Ginoo, sa imong pag-atiman o pag-amping kanamo sa tibok nga simana. Lord, imo ming giatiman, Ginoo, sa tibok simana. Imo ming giampingan, Ginoo. Wala minimo pasagdi, O God. Padayon ka nag-provide, Lord, sa hangin nga among maginhawa, Ginoo.
og libre Ginoo Lord God matag adlaw nga imong gi-provide Lord ang hangin nga among giginhawa. Karon na kabuntagon ni ami aron sa pag-celebrate Lord sa imong faithfulness, sa imong goodness sa among kinabuhi sa tibok nga semana. Lord, gikan sa pinakahamtong ngadto sa pinakabata ani nga dapit, among gi-lift up kanimo among mga kinabuhi. We offer unto you once again our body, soul, and spirit, O God. Included, Lord, our entire family, Lord. Among gi-commit kanimo karon. O Lord, among gi-surrender kanimo ang tanang mga butang sa among kinabuhi nga dili makapahimaya kanimo, Ginoo. Lord, salamat kaayo. Bless all of us, Lord, as we go on today. Salamat, O God, nga karon na kabuntagon ang matag usa, ma-refresh, ma-restore, O God, ma-renew ang among kusog diha kanimo, Ginoo. Salamat, Lord. We pray for open heaven today. Nga kutob sa naa karon, Lord, they will go home, Lord God, bringing their portion, O God. Thank you in Jesus' name. Amen og amen og amen. Pakpaka nato ang Ginoo. Hallelujah. Praise God. Makapanlingkod ta sa ato mga lingkuranan. O niya i-greet imong katupad og happy Sunday. Dayong human mo greet, pikpika gid siya. No, tapika siya ing na igsuon ang Dios maayo kay sa kung kinabuhi sa tibok semana. No? Insa may naka-experience sa pagkamaayo sa Dios sa tibok semana. Amen. I believe kitang tanan nakasinati. The moment nga conscious lang ta, the moment nga naghatag-tag time saya every day, no? Mabati ginato makainta, Lord, you are so good to me. Amen? Pagkanindot, pagkamaayos sa Ginoo sa atong kinabuhi. So igsuon ko, karon ang kabuntahagon, di ko maglangan. Adto ta sa pagisgot sa pulong sa Ginoo. Salamat, buraog. Atong panahon, buraog, dili kayo sama tong nanglabay nga ang init, no? Feel nimo karon. Salamat sa Ginoo ni ulan gabi, no? Naalay na basa, no? Pero salamat sa Ginoo nga karon na feel nato dili ka ingon anak ka init atong panahon. So, but I believe today ang presence ni Lord is init man gina siya kay gingon man sa Bible nga like a fire, no? Ang presensya sa Ginoo tungod kay gusto niyang matunaw ang tanan nga mga basura nga usahay makasulod sa atong kinabuhi. So ang message karon nga atong hisgutan igsuon mao ni semana, daghan kog nabasahan, no? Daghan og mensahe ang Ginoo kong na-receive karon nga semana. But most of them is for my personal. But kani ang gusto sa Ginoo para natong tanan nga iyahang atong hisgutan karon. So again, mauni ang title sa message. The enemy's goal is to enslave you. Naghuna-una ba ka kada adlaw nga naayawa nga naning kamot nga ma-slave ta niya? Tungod kay maud ini ang goal sa kaaway, kung imong hinumduman, the moment nga ang mga katawan sa Dios ni multiply na sila dito sa nation of Egypt. May mo tan-awon, the more sila nagkadaghan, the more ang kaaway na ning kamot pag-slave sa ilaha. Indeed, ingon ang Bible, nga ang mga katawan sa Dios na slave sa Egypt for 400 years. No, grabe. Na slave ang mga people of God sa Egypt for 400 years. Sige silang paningkamot, grabing kugi, pero ang nahayahay ang mga Egyptian. Ang ila is kahago ra gid, igoro silang pakanon. So karon nga week mauni ang girimayn sa Ginoo sa kuha. No? As I continue to pray to the Lord sa atong message karon, kani ang iyang gibutang sa akong kasing-kasing nga atong hisgutan karon. Tungod kay usahay as a Christian, as a follower of God, naay mga panahon nga wa ta ka matikod nga na-slave na di ay ta sa kaaway. Although naay mga panahon nakit-an gyapon ta sa church, pero ang tinuod na ay portion sa atong kinabuhi nga gigapos sa kaaway. So karon na kabuntagon tapi ka imong katupad ing nakumusta ang imong kinabuhi, wala bay gigapos diha. Kay mauni ang strategy sa kay muni ang goal sa kaaway is iyang yung slave no ang tao. No, mo gini ang muna iyahang gustong mahitabo nga matagtaw nga gibuhat sa Dios aning kalibutana which is so special in the eyes of God. Gani sa to ang
prayer and soaking last Thursday, itong i-change ang atong schedule, last Thursday ta nag-prayer and soaking, one of our sister nag-share siya. Nga ingon ang Bible, na you and I are the special treasure in the earth in the eyes of God. Nga ikaw ay ug ako ang pinaka-special nga treasure sa Dios, sa atubangan sa Dios, aning kalibutana. Ikaw ug ako ang pinaka-special nga treasure sa Dios, aning kalibutana. That's why ang kaaway, paningkamot pud siya, og slave sa tao. Munang there's a lot of people outside na slave sila sa kasalanan. And sometimes, bisad ang tao na ana sa church, nakaduol sa Ginoo, di mo give up ang kaaway, kapaningkamot pagod siya in other aspect and parts sa atong kinabuhi nga maka-continue siya pag-slave sa atoa. No? Mas-slave ta niya sometimes sa atong emotion, sometimes sa finances, sa atong physical nga lawas. In many aspects and areas sa atong kinabuhi, gusto niya i-slave ta. Patkaron ang kabuntagon, gi-expose ni sa Ginoo aron ikaw ug ako mahigawas. Amen? Ang goal sa Dios karon is mahigawas ta. Okay? So, unsay strategy sa kaaway? The just shall live by faith. So gibalik-balik ini siya, no? Sa Bible 4 times tungod kay ang strategy sa yawa aron ikaw ug ako iyang maslive is lies, mga bakak, deception. At the same time, iyang ipakita sa imong mga mata. Iyang ipakita sa imong palibot ang mga negative nga situation. Ug sa dihang ang atong faith is wa nato siya timana. Wa nato gipalig-on ang atong faith. Wa nato gi-feed ang atong faith because ang faith is ang food sa atong faith is continuous nga receiving of revelation from the word of God. Sa diyang wa na kayo nadawatan nga revelation sa word ni God, ang imong faith kana na lang yung giluwas na ko ni Jesus. Pinagi siyang kamatayon sa cross. Dili na mo increase the moment nga naa ka na nga situation, ang mahitabo wala kay ikasukol ana. Nganuman, ang imong faith is wala na. So, mo diri nga ang strategy gud sa kaaway is lies. Like sa example sa time ni Eve. Giun sa man niya pagguba ang very good nga kinabuhi sa tao in the beginning. Number 1 is lies. Niabot, nisulod ang yawa. Daw nakikistorya nisulod ang yawa through the bitin. Dayon pagkahuman, ang bitin mo'y nakikistorya ngadto sa babae. Pinaagi sa lies, deception. Sa man kung imong tan-awon, daghang mga panahon na slave ta sa kaaway sa atong emotion, sa atong huna-huna. In many ways sa atong kinabuhi, it is because wala tay ika-counterfeit nga faith. Muna nga ang Christian life is, muna si Paul ingon siya, fight a good fight of faith. Maka-fight ka sa atong kontra aning kalibutan nga mao ang dili makita sa diyang ang imong faith is okay, is active. Kaya namay itong mga previous na ito nga Sunday, ito manggisguta na adi ay did nga faith, no? Inactive nga faith. Although nagyapoy faith, pero did na di ay, inactive na di ay. Daghan kita gisgutan ana in the, sa manang labay nga panahon through the life of James. Iyang gi-emphasize na. So again, si Eve, ang pinakauna nga tao, napukan, na-destroy ang ilang very good nga life. It is because of lies. The moment nga ipakita niya sa imuha, the negative situation, ang una nimong reaction kung wala kay faith is ma-disturb ka. Ma-disturb yung ka emotionally, mentally, mag-torture sa imuha. O daghang mga tao nga, daghang mga tao karon nga ginagapos sa kaaway, gitorture sa kaaway through negative situation nga may gipakita sa kaaway, mga lies. So again, karon na kabuntagon, we need faith. Again, gibalik-balik sa Bible 4 times, the just shall live by faith. Wala mingon ang Bible nga, mudaog ka, you will defeat the enemy because you believe God. But kinahanglan gyud faith. Kay even ingon sa Bible, ingon ang word of God, even Satan believe that there is God. Tuo
dako gani gapon Satanas, pero Satanas gid siyang dako. Because it's not enough. We need to work out our faith. Importante ang faith. So again, one of the strategy of the enemy to slave us is lies and all the negative situation. Nga diha kaniya atakihon. Negative nga situation, sa mani, lain akong gipamati, wa na, murag, maunagin siguro ni, dakan kay nga i-bombard sa kaaway sa tua. No? So ang kinahanglan faith. Sige, let's move on. In 1 King chapter 20 verse 1 and 4, this is one of my reading karon nga semana, nga grabe siya nag-impact sa kuha. No? Grabe siya nag-impact sa kuha. So hingon siya diri, now, Ben-Hadad, the king of Syria, gathered all his forces together. 32 kings were with him, with horses and chariots, and he went up and besieged Samaria and midwar against it. No, matanawa diri no? Gipakita diri sa diha nga ang king nga si Ben-Hadad, unsay naa niya? Matod pa na-gather together all forces. O niya, ang naa niya nga, kauban niya nga king is 32 kings. It means 32 kingdoms. It means grabe na kakusgan nga kingdom. Kay not only one kingdom, kundi 32 ka kingdoms. Niya, naghiusa sila. So tanawon pa lang sa kontra, wa na. Mangurog na. Mura mahilis, grabe man, pagkadaghana kaayo. Ug muni ang gipakita ngadto sa people of God. Let's move on. Then he sent messengers into the city. Ahab, king of Israel. So kasugod na. Una iyang gipakita ang reality. Tanawa daghan kami. No? Pero that's the tactics of the enemy. Unsaon pag-defeat ang Israel. 32 kingdoms gayusa. And said to him, "Does this Ben-Hadad, the king of Syria, your silver, your gold are mine. Your loveliest wives and children are mine." So ka-start nag-claim. Si Ben-Hadad, iyan ang gipadalhan ang hari sa Israel. Oh, king of Israel, you know, your silver, your gold are mine. Your loveliest wives and children are mine. Abi no? Di basta-basta iyon siya nga, kabalo ka, hari sa Israel, nga ang tanang bahandi nga naani mo, ako na. Ang imong mga gwapang asawa, ako na. Ang imong mga anak, ako na. Muna yung strategy sa enemy. Nga ang tanan nga naan nato, gusto niyang kuhaon, gikan nimo. Next, and the king of Israel answered and said, "My Lord, O king, just as you say, I and all that I have are yours." Unsay tubag sa hari sa Israel, pagtanaw niya, di kita kasukol ani, pagkadaghana, kusga na ani nila. Munang niingon lang siya, "Oh, my Lord, ana siya tinuod, ang tanang naanako ako, o ang tanang naanako imo ani." Iyan na lang gisurrender, no? Iyan lang gisurrender, okay, imo ni, kay kabalo ko, di ginako kaya, di na mo kaya makig-away sa inyo. Kay ang amo palang nakita sa mong mga mata, grabe, 32 kingdoms nagiusa. Pagtanaw pa lang nila sa kong giingon, bura na silag eyes, nga hinay-hinay, nga natunaw, tungod sa kadako sa ilang kontra. Muni ang strategy sa kaaway sa atong kinabuhi. So karon, start to picture out sa imong life. Kumusta imong life karon? Unsa may enemy nimo karon nga nag-start og pakita og situation nga makaingon ka, wa na gyud, diri ra gyud ko taman. Murag wa na gyud breakthrough nga mahitabo. Mura og mauna gyud ni. Ani na lang gyud siguro ni. Mauna gyud siguro ni, wa na gyud koy mahimo ani. No? But let's move on. Ikaduha ang unang punto under ato nga point. The enemy will strafe you. Ang trabaho sa yawa tanawa. Atong basahon 1 King 20 verse 5 to 9. Ingon siya, "Then the messengers came back and said, speaks Ben-Hadad, seeing, indeed I have sent to you, saying, you shall deliver to me your silver, your gold, your wives, and your children." Okay, let's move on. "But I will send my servant to you tomorrow about this time, and they shall search your house and the houses of your servant, and it shall be that whatever is pleasant in your eyes, they will put it
in their hands and take it. So unsay another nga strategy, unsay gustong buhaton sa yawa, iyatang hukasan sa tanan. He will strip you. Iyatang panitan. Ang tanan nga naa nimo, gusto niyang kuhaon niya tanan. Imagine, ingon ang hari sa Israel, yan ang gihatag ang tanan ngayang bahandi. Grabe, imagine, tungod ko man sa mahimo. Yan na pong kipadala iyang mga gwapang asawa, apil iyang mga anak dito sa Hawan. Pero wa makontento ang kontra. Yun siya, dili pa enough. Ingon ang kontra kay ang trabaho lagi sa yawa is dili lang niya kuhaon ang few nga naa nimo, but he will strip you everything. Kuhaon niya gyud ang tanan hangtod mawala gyud, hangtod masiro gyud. Unsay gihimo? Ingon siya, okay, ugma ako na pong ipabalik ako mga servant. Ingon ang hari sa Syria. Og musulod sila sa imuhang balay, sa imuhang kingdom, sa tanan, sa imong mga servant, kay aron ilang i-search, unsa pa'y pwedeng makuha nga naa diha. So, grabe na gyud. Gusto gyud sa yawa nga kuhaon ang tanan. Igsuon ko karon na kabuntagon. Sometimes wala ta kabantay. Nga kung wa day tay buhaton ang kaaway, magsugod siyag pangawat, og dili lang niya makakawat kung dili iyatang hukasan sa tanan nga naa nato. Hangtod nga mahimutang totally zero sa atong kinabuhi. So mao ni diri. Nga ingon siya dito nga ingon ang kaaway, ingon ang kontra sa Israel, okay, ugma magpadala na sad kag balik. Kay aron susihon pagyud, i-search pagyud ang mga panimalay sa imong servant og sa imuha. Basig na apay pwede dihang makuha, basig na apa kay wa gipadala. Kuhaon na mo tanan. So mao ni ang istorya. Next, please. So the king of Israel called the elders of the land and said, notice, please, and see how this man seek trouble. For he sent to me for my wives, my children, my silver, and my gold, and I did not deny him. So ano nga panahon, buraog, nakamata na. Nakamata na ang hari sa Israel. No? Tapi ka sa imong katupad na, nakamata na ba ka? No? Nakamata na ba ka? So ano nga time, nakamata na. Oop, siya parang di na gani ni maayo. Di na gani ni maayo, pero actually in the beginning pa lang, nahitabo nga dili maayo, pero ang iya manggod, ang hari manggod sa Israel, inigtanaw niya sa kontra. Wa gyud di kita makasukol ani. So unsay nitabo? Okay, hatag niya. Pero ani nga panahon, nakamata na siya sa diyang giipit na gyud siya maayo kay gusto nang kuhaon ang tanan. Motong ingon na gyud ang hari sa Israel. Notice please and see how this man seek trouble. For he sent to me for my wives, my children, my silver, and my gold, and I did not deny him. Next click, please. And all the elders of the people said to him, do not listen or consent. So unsay gisulti sa mga elders sa Israel, ayaw siya paminawa. Ayaw siya paminawa o ayaw sugot sa iyahang gisulti. So the same also sa ato karon, first and foremost, the moment nga ang attack sa kaaway mo abot sa atong kinabuhi, unsa iyang strategy? Lies, deception. So unsa hitabo? Maghimo din siya mga bakak sa imuha. Nganuman, ang next iya mang ipakita sa ato ang mga negative nga situation. So the moment nga makita nato negative ang situation, bombardin siya daghang lies. Bakak, bakak. Pero unsay ingon siya, do not listen. First and foremost nga atong buhaton para dili ta maslave sa enemy is ayaw paminawa ang bakak sa yawa. Pero ngano mang makasulod ang bakak sa yawa sa atong kinabuhi? Because empty man ang atong panudlanan. Kay wala man nato sudli og word of God. The moment na i-empty nato atong kaugalingon sa word of God, wa tay ma-receive nga revelation, kaon kita sa tanang bakak sa kaaway. Kay empty man, wa man tay mahimo. Munang ang Bible tudlo nga magpili ka sa imong pagkinabuhi aning kalibutana. Asa may imong busgon? Ang imong espirituhanon o ang imong unodnon? Munang nasulat sa Romans chapter 8, ingon dito ang Ginoo, ingon siya nga naiduha dito, siya ang tao nga magkinabuhi sa tawhanon o magkinabuhi sa espirituhanon. Kung magkinabuhi daw ta sa espirituhanon based sa Romans 8, unsay may tabo, ingon siya ang imong padulngan, kamatayon. Kamatayon, ingon siya. Once magkinabuhi lang ka sa imong unodnon, sa imong tawanon, ang atong padulngan is kamatayon. Death. Our destiny is death.
But if we choose to live in the Spirit, ingon ang Bible, you will have peace and you will have peace and you will live and have peace. Imagine? Pero kung magkinabuhi ka sa Espirituhanon, mabuhi ka o makabaton ka kalinaw. So again, matag adlaw magpili ka. Asa may imong busgon? Ang imong unod o ang imong espiritu? Kay kung busog sa sama atong mentoring nato diri last Monday, no? Atong mentoring last Monday. Ato ang speaker portion na share niya balik. Kadtong itom og puti nga iro. Nga paawayon sa tag-iya sa baybayon. So inig paawayon dito, ang mga tao dahil dito is magkuan din sila sa ana. Magpustahan na din sila. Maana din sila nga, okay, dire ko sa puti, ang uban po, dire ko sa itom. Pero ang tag-iya, i-make it sure niya, sige, ang tanang ni pusta sa puti, kay dire mo pusta, kitay kontra. Dayon, ang sikreto sa tag-iya, kinsay iyang padaugon is, mo iyang pakanon. So karon gusto niyang padaugon si itom, pakanon niya ni si puti, way kaon. So inig-away nila dito, way kusog si puti, pildigid si puti, kay wa may kaon. So pagka the following day, ang una-una sa mga tao, iyan na pong ipaaway. So ang nidaog last day, yesterday is si itom, ang mga tao, ang ilang una-una, dito ko ni itom kay mo nidaog kahapon. Pero kay di naman po niya pakanon si itom, si puti na po iyang pakanon. So ini og away, kinsay mo daog. Si puti na sad. Og balik-balik, sige kapildi ang mga tao dito. Mutong ana na to mga tao. Tayo sa surrender na mi. Unsa gi imong sikreto nganong pag-asa ka mo pusta, mo may mudaog. Dili man permanenteng mudaog si itom, di pud permanenteng mudaog si puti. The moment niya na amin ni puti, mapildi na pud siya. Mora to, ang gisulti sa tag-iya. Ang gusto na kong padag-on, maoy akong pakanon. Ang gusto na kong padag-on, maoy akong pakanon. So kung di na to pakanon, ang atong espiritu, daog ang atong unod. Unsay destiny sa unod? Ingon ang Bible, Romans 8, death. Kay ang unod nato ang iyang gusto. Ingon ang Bible, ato punta sa Galatians chapter 2. Ang atong unod o ang atong espiritu, mo ni ang number 1 nga enemy. Di gini sila magkasinabot. Kay ang gusto sa atong unod, musupak ang atong espiritu. O ang gusto po sa atong espiritu, musupak ang atong unod. Kay ang gusto sa atong unod, unod nun man. Pero ang gusto sa atong espiritu, espirituhanon man. So motong magpili ka, asa may imong pakanon kada adlaw. Ang unod ra ba? Munang si Jesus, nagtudlo siya, unaha ko ninyo. Before anything else, tanan nimong buhaton kada adlaw, kung lamang kay unahon, ako ang unaha. Kay kung ako ang imong unahon, sa imong pangitaon, ang akong gingharian, ug ang pagkamatarong nga naa ko, may imong pangitaon, dili ang imong pagkamatarong kay kada tao, matag-o sa nato natay gitawag og atong on nga pagkamatarong. Mani tarong. Pero ang pagkamatarong sa Dios mo'y gusto niyang mo'y maghari sa atong kinabuhi. Kay lahi ang atong tarong kaysa pagkamatarong sa Dios. Ang tinuod nga tarong ang Dios. Naatay mo nabitaw na iaway. Ngano mag-away man? Ang iyang huna-huna, sakto ning ako. Ang usapod, sakto ning ako. Pero lahi man sila pananawon, away. So munang kinahanglan ang pagkamatarong sa Dios mo'y hiusaan. Kay kung munay imong tan-awon, amo ni mo man sa Dios, mag-usa ta diri na lang ta. Away. So unsay nitabo? Kung di nato pakanon ang atong espiritu, pildi. Pildi ta. So mao ni diri ang nahitabo. Nakabantay na ang hari sa Israel. Di na gid ni maayo. Ako nang gihatag ang iyong nanyang gipangayo. Dako kay itong kawalan sa hari. Imagine, ang mga biyang silver, mga bulawan, apil iyang mga asawa, gipili para bagyod. Katurang mga gwapa nga asawa ang gikuha. O ang iyang mga anak, gikuha. Sakit ito, pero siya, sige na lang, wak man ko'y mahimo. Pero nakamata siya kay, di man siya undangan, hutdon man yun. Nakamata siya. Okay, so muni. Therefore, he said to the messengers of Ben-Hadad, tell my Lord, the king, all that you sent forth to your servant the first time I will do. But this thing I cannot do. And the messengers departed and brought back word to him. So niingon na ang hari sa Israel sa mga servant
sa hari sa Syria. Okay? Ingna imong agalon. Ngang una niyang gihangyo nga rin ako, akong gihatag. Pero kaning iyang gihangyo karon, di na kumusugot. Di na kumusugot ani. So next, balik dito. So unsay nitabo? Mauni. So nangandam pag maayo ang Syria. Nangandam pag maayo ang Syria. So mo ni. So dirita sa next. Kay wa man siya musugot, so pag di ka musugot sa hangyo sa kaaway, sa tingog sa kaaway, dili ka undangan. Di ka undangan. So mo ni next na sad. Wa siya undanga. So the enemy is seriously planning to destroy you. Sa diyang di ka musugot, ang kaaway, musamot siya kasuko. Di ka musugot ha. So samot o kasuko ang kontra. So mo ni siya ang verse 10 to 12. So kay suko na kayo siya. Then Ben-Hadad sent to him and said, the gods do so to me and more so, if enough dust is left of Samaria for a handful for each of the people who follow me. So, suko kayo ang kontra. Suko kay ngari sa Syria. Ingon siya, okay, padalag message ito, ingna, nga tungod kay wa man kanisugot sa akong hangyo, wala ibisan abog nga magpabilin sa Samaria. Nga naman, grabe gud kadag kanilang kasundalo. Iyag yung gihadlok pag maayo. So yun siya, tanawa, muni may tabo, bisag abog. Way mabilin sa Syria, sa Samaria, which naa dito ang grain, no, ang hari sa Israel. It's clear. So the king of Israel answered and said, tell him, let not the one who puts on his armor like the one who takes it off. So niisog na ang hari sa Israel. Nganong niisog man siya? Ang mga elders sa Israel, mga religious leaders, sila man ang nag-influence dito sa hari. Nag-comfort sa yaha. Salig ta sa Diyos. Ay kadlok, tabangan ta sa Diyos. So sa diya nga nakareceive siya strength dikan sa Ginoo, diha pa siya ningon, mauni, ingon siya. So the king of Israel answered and said, tell him, let not the one who puts his armor boast like the one who takes it off. And it happened when Ben-Hadad heard this message, as he and the kings were drinking at the command post, that he said to his servant, get ready, and we got ready to attack the city. So again, the enemy is so serious to destroy you, to destroy us. Seryoso ang yawa. Dili siya, dula lang, seryoso siya, na i-destroy niya ang atong kinabuhi. No? Tapi ka sa imong katupad ing na seryoso ang yawa, nga mo destroy og kinabuhi. Muna nga kung dili ka mahimong dependent sa Ginoo, dili ka mo surrender sa Ginoo, kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo murag dula-dula lang, dili ka seryoso kaayo, He can still attack you sa imong kinabuhi. Daghan natong ma-miss. Daghan kayong ma-miss nato nga blessing sa Ginoo. Daghang mga butang nga ma-miss nato sa diyang dili ta seryoso sa atong relasyon sa Ginoo. No? Mao ni ang nahitabo. Seryoso. Ingon na ang hari. Get ready. Pila ka kingdoms? 32. Mo attack. Grabe ka daghan. Kay atakihon na nila ang city. Pero unsay nahitabo? Let's move on. Our advantage. Naay advantage. Kay ang Israel is people of God man eh. So muna atong advantage. So advantage, grabe ng kaaway, but our advantage, as long as the Lord is with you, He cannot defeat you. Mauni ang atong, the only advantage we have. As long as the Lord is with you, He cannot defeat you. Unsay nitabo? So ang Diyos nga naglingkod sa ang trono sa langit, nagdalag message sa mga elders sa Israel. O ang mini ang sa 1 King 20:13. Suddenly, a prophet approached Ahab, king of Israel, saying, thus says the Lord, have you seen all this great multitude? Grabe. Nakita nila ang great multitude of armies of Syria. Behold, I will deliver it into your hand today, and you shall know that I am the Lord. Grabe na kadaghan. Munang ingon ang hari sa Syria. Inig-attack namo sa imong dapit, sa imong city. Bisag abog, way mabilin. Kay tungod sa ilang kadaghan. Bisan abog, way mabilin. Ingon ang hari
sa Syria, ang kontra. But again, ang author ani is ang Yawa. Pero ang good thing is, ang Diyos kauban sa Israel. Tungod kay kauban Manila ang Diyos sa Israel, naghatag og binsahe ang Diyos ngadto sa hari. Og ingon siya, nakita ba nimo ning baga kaayong panon sa mga kasundaluhan? Ingon ang Diyos, I will deliver it into your hand today. And you shall know that I am the Lord. Mauni ang promise sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Kung imong tan-awon, mauni ang promise. The only thing nga ilang gihawiran sa gubat is ang Dios nagsaad nila, ubanan mo nako. O akong ihatag kaninyo ang kadaugan. Kay kaning baga kayong panon sa mga sundalo, ako ning isurrender ninyo. Ako ning isurrender ninyo. Again, one of our advantages, as long as the Lord is with us, we will not defeated. Kana lang yun. It means today, ang pinaka-importante nga atong gikinahanglan every day sa atong kinabuhi is to remain in the hand of God. Nga naata sa kamot sa Ginoo. Naata sa kamot sa Ginoo. No? Kaya naman po yung mga tao nga nagtuong naa sa Ginoo. Like, uban nga mga na-record sa Bible. Pero sa initabo, like Samson. Si Samson is one of the strongest man in the world. He is a chosen by God. Sa initabo, wa man siya kakinabuhig maayo. Careless man si Samson. Wa man niya atimana ang iyang relasyon sa Ginoo. Ang kaaway seryoso man nga mo destroy niya. Sa initabo, kay kusgan lagi kayo siya. Bisag atod pa dito, bisag unsa pa kabag-ong mga pisi nga ligon kay igapo siya ha. Usara niya kalihok, mga putol tungod siyang kakusgan. Kumpiyansa kayo siya. Wa siya kabantay, nagkalayo na di ay siya sa Ginoo. The moment nga gigapo siya, nga wala na di ay ang gahom sa Dios siyang kinabuhi. Tungod kay nagkalayo na siya. Pag singgit siyang kontra, oy, Samson, naa ang mga Palestine ngayon kontra. Ana din siya, ay kabalaka kaning kapus nga nako, potlo na rin ako ni. Paglugnot niya, wa na putol. Kay nganuman, wa siya kabantay, layo na di ay kay siya sa Ginoo. Igsuon ko again, the only advantage we have is as long as the Lord is with us, we will not be defeated. Kana ra gyud. So karon kumusta imong relasyon sa Ginoo? Mabati na nimo nga naa kuyog mo sa Ginoo nganuman inigbasa nimo Bible pagkalami sa word ni God. Inigampo nimo grabe pagkalami sa presensya sa Ginoo. Pero kung makabantay gani ka, inigampo nimo pagkaugaha, ambot lang unsa napita asa na napitang Ginoo sa imong kinabuhi. Pasi na distansya na ka sa Ginoo. Inigbasa nimo Bible, wa na gani lami. Ang imong batiyon inigbasa nimo Bible, katugo na noong ka, imbis ma-enjoy nimo, muduka na gani ka. Delikado. Asa na kadapit karon sa imong relasyon sa Ginoo. So mao ni atong sigurudohon igsuon nga makauba nato ang Ginoo. Kauban nato ang Ginoo. As long as kauban pa nato ang Ginoo, conscious yu ka sa Ginoo. Gamay nimong sipyat, conscious ka. Uy, sipyat ko, Lord. Sipyat ko, pasaylo ako. Muna'y usan niyo, pero kung di nagani ka mabati o konsensya, bisag nagkamuritsing na imong kinabuhi sa kalibutan, pero wa gani konsensya, nagkalayo na kaana sa Ginoo. And again, the most important advantage we have, samtang nataan ng kalibutan na, kinanglan na ata sa Ginoo. Kay kung imong tan-awon, tanang mga tao, nga lalayo sa Ginoo, ang ilahang ending sa ilang story, luoy kaayo. That's why si Jesus, again and again, ato man gibalik-balik, pero mao ni gyud ang gisulti ni Jesus. Ingon siya, what profit a man if he gain the whole world? All the success, ma-achieve na nimo. But ingon siya, pero kung nasiparit ka sa Ginoo, lalayo ka sa Ginoo,
way bili ng tanan nga imong naangkunan aning kalibutana. Because again, all of us who are here, we are just an alien. Na-record sa Bible, our citizenship is in heaven. Na-record na sa Bible. Dili na ita taga-kalibutan, taga-langit ta. Muna nga ay ending ang atong kinabuhi, ang atong panahon, aning kalibutan. Unya, kung dili ka mag-careful, ang imong focus, kalibutanon lang mga butang. Wa kay pang Ginoo. Wa nimo tarunga imong relasyon sa Ginoo. Nagihapon kay, duhaman ka, kung giingon niyo, duhaman ka eternal, ang dawaton sa tao. Eternal life o eternal condemnation. So kung dili nimo tarungon imong kinabuhi, dili ka makigrelasyon sa Dios aning kalibutana. Unsa may tabo ang imong padulngan, eternal condemnation. Ngayon ang Bible, day and night magkagot ang imong ngipon, gumikan sa kasakit sa imong pagabation. And that's forever and ever and ever. So manang importante ang Ginoo sa atong kinabuhi. It doesn't mean nga puro nalapod ta pang Ginoo, but gusto sa Dios i-balance nato atong kinabuhi. Naatay panarabaho, naatay para sa ato ang panginabuhi, pero naapot tay pagpangita sa kinabuhi. Kay duha man atong isik aning kalibutana, panginabuhi o kinabuhi. Ang panginabuhi mo nang mo trabaho ka, magnegosyo ka, uron sa imong buhaton para sa panginabuhi, para sa imong pisikal nga lawas. Ang kinabuhi, mauna ang kinabuhing walay katapusan, nga walay laing nag-offer ana, only si God. Amen? So mauni, again, the only advantage we have, no matter unsa kakusgan atong kontra, is atong i-make it sure nga kauban nato ang Ginoo. Kauban nato ang Ginoo. Dili enough nga nagtuo ta Ginoo. Kay gibalik-balik gina si Jesus mismo nag-ingon, not everyone who called me Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven. Dili tanang nanawag nagtuog Ginoo makaabot sa kingdom sa Ginoo. That's why mo nang kinahanglan ta muhatag og time sa Ginoo. Kay naa si Holy Spirit nga mo remind nato. Nadiyang mubasa ka sa iyang word, ang word ni God mag-remind nato. Asa na tadapit sa atong relasyon sa Ginoo. Kay wala gyud perfect. Bisan pa kog pastor, mga pastor, dili perfect. The moment ka magkumpiyansa, one day mabantay, uy, nalayo naman dai ko nimo Lord. Naay mga panahon. Di ta kabal kay daghan kay makalingaw aning kalibutana. Left and right, nag-offer ang kalibutan og makalingaw sa kinabuhi. Nga once mahuk ka diya, uy, wa ka bantay, nalayo na di ay ka sa Ginoo. Munang inig duol mo sa Ginoo, tingala ka, asa naman ka Lord? Di naman ako mabati imong presensya. Asa naman imong manifest presence? So again, mauni ang remind. Ingon diri, ang good news is, na ay Dios nga nag-promise. Ang Kristohanon nga makabarog, kadto lang naghawid sa promise sa Ginoo. From time to time, lain-laing atake sa yawa sa atong kinabuhi. But the only one nga makabarog, kadto lang nag-hold sa promise ni God. Palayo kong play lang, show lang na. Unsa ingon? Thus says the Lord, have you seen all this great multitude? Behold, I will deliver it into your hand today, and you shall know that I am the Lord. Mauni ang promise lang sa Ginoo, sa ilaha. That's why kung ang imong kinabuhi, wa kay gihawiran nga promise sa Ginoo, sadyang mo attack ang mga negative nga situation ug ang mga lies of the enemy, di gyud ka makabarog. Apektuhan gyud ka. Luoy gyud atong kinabuhi. Ang makabarog kadto lang na ay gihawiran nga promise sa Ginoo. Kadto lang na ay na-receive nga personal nga revelation gikan sa Ginoo. Kay the moment na ay attack sa atong kinabuhi, i-remind to sa Ginoo, Lord, muna imong giingon nako. Muna giingon nimo nako, Lord. Muna imong giingon nako. Muna giingon nimo nako, Lord. Mura ginay usa. Ngano ko nang gisulti because that's my experience. That's my experience. Pwede ta mo give up. Naatay limitation nga tao. But the only thing nga maka-hold nato where we are is ang promise ni Lord. Why? Because si Lord lang ang nag-promise nga dili kaya pakyason. Pero sa tao, munang naay kanta ba to or istorya ba to nga ingon siya, gihimo daw ang mga saad aron pakyason. Pero sa tao ra na nga panghuna-huna. Pero kung ang Dios mo saad, kaya gini ang tumanon. Kay kita nga tao, pag musaad ta bisan pag wholeheartedly ato nang gibuhat, ni saad ta wholeheartedly.
But naay mga panahon, naay mga circumstances nga mubabag ug makaingon ta di nako mahimo. Kita nga tao ang ato mga saad maapektuhan og mga sitwasyon. Maapektuhan og mga circumstances. Bisag kinsa pa na nga tao nga mo promise nato, di ba? Gipramisan ta before tag 20 kilo ang bugas pag ako'y makalingkod pagka presidente. That's the promise. Pero kung tao ra nag-promise, di ba? Kita po, tuog it in the beginning, tuog it. Guys, tag 20 ng kilong bugas. Sus, abtag sa kabulan, itubo na mag 20 pesos, ang increase mag 20 pesos ang presyo, di ba? And ana, dili ta kasalig sa promise sa tao. Pero makasalig ta sa promise sa Ginoo. Kay ang Ginoo, pag siya mo promise, dili siya maapektuhan o bisan unsang circumstances. Only the promise of God cannot be affected by any circumstances. But kita nga tao, bisan pag kinasing-kasing nato, ba si Peter, promise siya sa Ginoo, okay, kinasing-kasing mo ito yung gibuhat. Lord, bisan pag sa kamatayon, muunong ko nimo. Kinasing-kasing tong gisulti ni Peter. Pero sa initabo, pag abot sa circumstances, tagbaw gid siya pamalibad. Mo ingon si Jesus, ay nako nimo Peter. Ay ko istoryahe diha. Di pagani mo tingog tugaok ang manok, katulo na ko nimo ilimod Peter. Tinuod gyud. Tinuod gyud. Igsuon ko dili ta kasalig sa atong kaugalingon. Kung walay presensya sa Ginoo, kung walay Ginoo magtabang nato. Di ginato masaligan. Munang si Paul ingon siya, do not be confident with your flesh. Do not be confident with your flesh. Yun siya, ayaw pagka-kumpiyansa ng imong unod, kay burag buutan na, pero naaginay apan. Diba? Tanawa ng imong katupad, buutan man na, pero basta mutihok ng unod, lahi gyud. Diba? Naagita na atay mga limitation. So again, this is our advantage nga nangalagad. Sige, no? Pwede ba pakpaka nato atong kaugalingon karon? Usahay na panahon, agoy, simba na sad karon, init ra ba sa BMS? Di ba? Ay panahon. Pero ang imong time nga gihatag sa Ginoo, dili gid sayang. Dili kahwang. Because this is the promise of our God. Ni aman ta karon dili man tungod ni BMS. Dili man tungod ni pastor, mga elders, mga leaders nga na diri. Naa ta karon tanan diri walay lain tungod kay nagiusa ta nga mo worship sa Ginoo. Nagiusat nga mo worship sa Ginoo. O kani nga Ginoo nga atong gi-worship karon, ang iyang promise ni Ahab, maupod ang iyang promise nga rikan nato. Ang sa iyang promise nato, the same. Have you seen all this great multitude? Pasig na ay multitude nimo enemy karon. No? Na ay mga kontra nimo karon, dili tao, dili physical, pero imong kontra ang imong finances, ang imong relationship, no? Si Judith o si Jonah, di ba? Judith. Mana imong kontra ko. Jonah. No, na si Judith. Marang-arang pa. Judith. Ang Judith. Hino ayaw ginumdum, ayaw kalimti si Judith. Oh. Pero kana na yung mayong si Jonah. Kana gyud kalot sa ulo kay wa may ikabayad niya. Jonah ang imong utang. Muna ilisod kaayo. So muna siya. Pero again, muna promise ni God sa ato. Okay? I will deliver into your hand. Okay, sige, kay ganina pa siya paabot. Unsay sunod? Sa diha di ay nga kauban nato ang Ginoo. God will give you strategies on how to win the battle. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili lang di ay hearing the word of God. Muari sa church every Sunday, dayon pagkatibok semana nothing. Kinahanglan madungga nato continue ang Ginoo kay maghatag siya natog mga strategy how to win the battle. Na ay maghatag ang Dios muni una. So unsa tanaw nato diri? So magsugod ng gubat. So ingon siya, so Ahab said, by whom kay ani nga panahon ana si Ahab ang king sa Israel. Unsaon man nato para mapildi nato ni kaning bagang panon sa atong kontra. So yang gipangutana ang mga elders. So Ahab said, by whom? And he said, thus says the Lord, by the young leaders of the provinces. Then he said, who will set the battle in order? And he answered, you. So naay strategy ang Ginoo gihatag kang Ahab. So unsaon man nato pagpildi ani perti man daghana. Ingon dayon, ang Dios
nga nakikistorya sa mga elders, mga prophet dito sa Israel. Ingon siya, pinaagi aning mga batanon nga mga leaders. Pwede ba mo tingog ang tanang batanon diya? Amen. Mga batanon, dili basta-basta ang naan ninyo. Young people, dili basta-basta. Unsay giingon, pinaagi by the young leaders of the provinces. Through the young leaders, mapildi ni. Muni inyong buhaton. Muni mag-lead sa gubat. Muna mga batanon ay magpaluya-luya diha. Kamu di ay ang mag-lead sa gubat. No? Kamuy mo butang yun sa front line. Gubat. O sa diyang gikwinta ni, pila kabuok lang the young leaders? 230. Pila ang ilang kontra? More than 1 million. Ang young leaders, 230. So 230, dayon ingon dayon ingon siya, who will sit the battle in order? So ingon dayon si Ahab ang king. So kinsa may aside nga naa ang mga young leaders sa matag probinsya, sila ang mopatubangan. Kinsa may mangulo nila? Ingon dayon ang Dios. Ikaw, Ahab. Tapi ka imong katupad ing na ikaw ang mangulo sa gubat. It means, usay pasabot ani, ikaw ug ako nga nangalagad sa Ginoo. Kung ang imong member sa panimalay, member sa imong community wala pa nangalagad sa Ginoo, ikaw ang mag-lead nila nga mangalagad sa Ginoo. Papa, mama, mga ginikanan, kamo ang mulid sa inyong family nga mo serve sa Ginoo. Dili lang serve yun sa Ginoo. Kaya ang tanawon sa mga anak kamo man, tanaw man sila, the moment makita nila, maudi ay ni, mga lagad sila sa Ginoo. Mga ginikanan, be serious sa inyong pagpangalagad sa Ginoo. Be serious sa inyong relasyon sa Ginoo. Mga couple, seryoso ta nga mga lagad sa Ginoo. Kaya ang atong mga anak, mo follow nato. So muna giingon diri. Then he mustered the young leaders of the provinces, and there were 232. No, tiday 230, 200 na day duha. 232. And after them, he mustered all the people, all the children of Israel, 7,000. So, ang uban, ang mga adult, back up sila sa mga young people. Bisag gamay ra ang mga young people dire, young leaders, 232. Ang backup nila, 7,000 ka mga adult. Pero kung imong ikontra ni sa millions, dili gid mo daog. Di gid mo daog. Pero tungod kay naay promise si Lord. Ang promise ni Lord, nakita ba nimo kaning multitude of armies? Today, I will deliver it to you, Ahab. We need a promise of God. Kinahanglan tagsaad sa Ginoo. So, unsao nato para makaangkon tagsaad sa Ginoo? Munang kinahanglan ato ang tarungon atong relasyon sa Ginoo. Ang atong consistency sa ato ang devotion. Tapi ka sa imong katupad karon ina consistent ba imong devotion? May kayong kadili, parehas rata. Pero we need to pursue sa atong devotion. I-pursue nato atong devotion. Kay diha ta maka-receive og promises ni Lord. Sa atong prayer o sa atong time sa iyang word. Diha ta maka-receive og promises. Ayaw nagbasag Bible, di ba? Mag-uga ka. Ayaw na pag-ampo, di ba? Mag-uga ka, magka-dry ka. That's why last Monday, sa diyan nag-prayer ko before me nag-meeting sa mga cell group leaders pagkagabi, ang remind sa Ginoo sa kuha, igna sila balik sa journal. Balik sa journal. Kay maybe kabalo ang Ginoo, mga cell group leaders, basin wala na kayo mo'y time pagbabad sa word ni God. Wa na mo ka-receive og word ni God. Mo nang gihipainomduman ko while nagpray ko anang adlaw dire before ang meeting pagkagabi. Naay ni whisper sa kuha, igna ang mga cell group leaders, go back to journal. So again, kadtong naa sa Monday nga group, please, all of us go back ta sa journal. Balik ta sa journal. Kay kung dili ta mag-journal, kung mahimo gani tanan, actually tanan man gyud dapat, no? Giuna lang mo, kamo lay giuna. Pero actually tanan dapat everyday maka-receive tag word ni God. Dili lang nakabasa ka na word ni God, kay lugos ra man na
Ang Bible, kung imong basahon, that's logos, general information. Ang imong kuhaon diha is ang revelation. Ang revelation. Pag makareceive kag revelation, kay pwede ka nabasa nimong whole Bible, pero why revelation? Nothing. Just information lang. Okay, ani di ay. Pero walay revelation. Kung why revelation, unsa may imong i-apply sa imong personal nga kinabuhi. Kinahanglan revelation. Munang mag-journal ka. Mag-journal ka. So mo ni, nahitabo. So they went out at noon. Meanwhile, Ben-Hadad and the 32 kings helping him were getting drunk at the command post. Unsay nahitabo? Tungod kay kampante man kaayo ang under ni Ben-Hadad nga king. Kay 32 kingdoms good sila. Nag-usa. Before sila nakik-away, nag-celebrate sila daan. Inom ta. Celebrate ta kay wana. Luoy kaayo. Luoy kay atong kontra. Nag-celebrate sila daan ug hangtod na nga hubog. Unsay nahitabo? But I believe ang Dios ani mo'y nag-orchestrate aning tanan para mapildi ang kontra sa Israel. Then young leaders of the provinces went out first. Na strategy yun, no? Leaders, tudlo ang Ginoo kang muni strategy saon pagdaog ninyo sa gubat. Young leaders, sunod, ikay mag-lead, ikay mangulo nila, dayon mo back up ang 7,000 ka mga adult, nga mga kusgan sa Israel. Back up. Dayon sunod, muna ibuhat nila, the young leaders of the provinces samtang nag-enjoy, nag-celebrate na dahan ng ilang kontra, so the young leaders of the provinces went out first. And Ben-Hadad sent out a patrol and they told him saying, men are coming out of Samaria. So sa diyang nangahubog na ang kontra, ni-attack ang Israel. Pag-attack sa Israel, ingon si Ben-Hadad, naanay mga tao kag Samaria, nisulong na nato. The place, click, next. Mauna ni? And these young leaders, okay, so they said, if they have come out for peace, take them alive. And if they have come out for war, take them alive. Grabe ka kampante ang hari sa Syria. Okay, kung sulong sila kay mangita sila kalinaw, dakpa sila tanan nga buhi. Kung musukol pod sila, dakpa sila tanan nga buhi. Kaya ang ilaging pagtuo, pildi pila rago na 230 plus 7,000 kontra 1 million. Ay, lisod ka ayo pildihon ang 1 million. But the Lord is with them. Then these young leaders of the provinces went out to the city with the army which followed them. And last verse 20. And each one killed his man, so the Syrians fled, and Israel pursued them, and Ben-Hadad, the king of Syria, escaped on a horse with the cavalry. Then the king of Israel went out, attacked the horses and chariots, and killed the Syrians with a great slaughter. Sa initabo, grabe ang mga sundalong nangamatay. Kinsang sundalo nangamatay ang kontra sa Israel. Munang gitawag great slaughter. Grabing ihawanay dito. Nganuman, nidaog ang Israel tungod kay giubanan sila sa Ginoo. Igsuon ko again, the only way nga mudaog ta sa gubat is to make it sure nga kauban nato ang Ginoo. Ang pangutana, conscious pa ba ka nga gikinahanglan nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi every day? Na makain ka, Lord, labaw pa ka sa akong trabaho. Labaw pa ka, Lord, aning mga butanga. That's why, Lord, kung nag-spend kog time aning mga butana, mas labaw kung mag-spend og time nimo Ginoo. Kay labaw pa ka aning mga butanga. Kung ingon ana ang ato ang mindset, kuyugan kita sa Ginoo. Amen? So karon na kabuntagon igsuon ko, kumusta ka? Diri ni daog ang Israel. Please click. Next na to, sa dihang maghatag instruction ng continue to listen God's instruction. Padayon og paminaw sa instruction sa Ginoo. Dili nagpasabot kay, brag nasolba daning problema ha. Relax na dayon. Padayon di ay ang atong pagpaminaw sa Ginoo. Instruction. And the prophet came to the king of Israel and said to him, strengthen yourself, take note, and see what you should do. For in the spring of the year, the king of Syria will come up against you. Di ay pwede magkumpiyansa. Human sa grabe nilang kadaugan. Grabing kadaugan sa Israel. Ang Diyos nagpadala na sa mensahe. Unsay mensahe? Ngadto sa hari. Go, strengthen yourself. Take note and see what you should do. For in the spring of the year, the king of Syria will come up against you. Igsuon ko na ipanahon sa atong kinabuhi.
nga natay atubang nga problema. Ug uban sa tabang sa Ginoo nasolbad. Dili nagpasabot nga mag-relax-relax na ta. Padayon gihapon tang mamati ug maminaw sa instruction sa Ginoo. Kay sama diri. Unsay instruction? Ahab, yes, nidaog na sa gubat, pero ayaw pag-relax-relax. Ang giingon, go, strengthen yourself. Why? Because sa panahon sa ting-ulan ani nga tuig, mubalik na pug atake ang imong kaaway. Igsuon ko to remind all of us, ang kaaway di mo undang og atake sa atong kinabuhi. Hangtod ni apataan ning kalibutana. Pero unsay atong buhaton? Go, strengthen yourself. Unsa atong buhaton? Go, strengthen yourself. It means tarungo nato atong devotional. Kay diha kita ma-strengthen. Pag dili nimo tarungon imong devotional, munang pag-attack sa kontra, confused ta. Di man ta prepare, wa man ta nagpalig-on. Munang ang instruction sa Ginoo, ganto kang King Ahab, go, strengthen yourself. Kay niini nga tuig, panahon sa ting-ulan, ang imong kontra, naanap balik na pud sila atake nimo. Munang dili pwede magkumpiyansa ang Kristohanon. Munang again, si Paul ingon siya, fight a good fight of faith. Dili pwede mag-relax-relax. Igsuon ko, base ni relax na ka, salamat, naanagid ako mga disciple. Relax na po dayon ta. Ug tingala ka, nawala na po lagi akong mga disciples. Kay di mo undang og attack ang kontra. Di mo undang og attack. Padayon tag-strengthen sa atong kaugalingon. Pwede ba tapikon nimo imong katupad karon ingna? Padayon tagpalig-on sa atong kaugalingon diha sa Ginoo. Padayon ta. Kay kung lig-on ta inig-attack sa kontra, prepare ta. Pero kung dili ta lig-on mo nang inig-attack sa kontra, unsay may tabo, kaguliyang. Magkaguliyang atong kinabuhi. So mao ni ang nahitabo. Go, strengthen yourself. Please click. Sa instruction sa Ginoo mo ni, go, strengthen yourself. Karon nga kabuntagon, ikaw ray nakabalo. Kumusta ang imong pag-strengthen sa imong kaugalingon everyday? Ikaw ray ginakabalo. Imo bang gina-strengthen everyday imong kinabuhi? Kay kung imong gina-strengthen, na I promise, from time to time, na panahon mo attack ang kontra. Wa ta kabalo kano sa ani, ang nindot ani kay klaro, kay naay propeta. Panahon sa ting-ulan ani nga tuig, mubalik atake ang kontra. Pero sa tuwa karon wa ta kabalo. From time to time, naay kontra nga mo attack sa atong kinabuhi. Unsa la atong gikinahanglan, strengthen nato atong kaugalingon. Strengthen nato atong kaugalingon. Ayaw kumpiyansa, dili enough nga naa ka every Sunday. Dako siya ikatabang sa imuha, pero lahi gyud kung everyday ikaw personally nag-strengthen ka sa imong kaugalingon diha sa presensya sa Ginoo. Kay the moment mo attack ang kontra, andam ka, prepared ka. Please click. Now, sa balik Isaiah. Ang ingon Isaiah 43:31, but those who wait upon the Lord will renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Okay, 40:31 na siya. So, moto. Ngayon sa gikinanglan, wait upon the Lord. Ang word nga wait, it means you need to spend time to God. Kanang word, wait. Wait upon the Lord. It means, kung magduol ka sa Ginoo, paabuta nga mukunsad ang presensya sa Dios sa imong kinabuhi. Kaya sahay lagi inig magprita, Lord, salamat nakamata na ko, Lord. Salamat, Lord. Ngayo ko rin panalangin ni marong adlaw. Amen. Wala nimo paabuta ang presensya sa Dios. Munang giingon sa Isaiah, but those who wait, kadtulang wait upon the Lord will renew their strength. Kadtulang nag-wait, kadtulang maka-wait sa presence ni Lord, mauray makabaton og bag-ong kusog. They will mount up with wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Kinsa lay gipramisan ani, dili tanang Christian. Ang makaangkon lang ani kadtong nag-wait. Munang ingon diri, but those who wait upon the Lord. Kadto ra yung kabalong mo wait. Pero kung wa na kay time sa pag-wait, kay nahimo na lang ritual ang imong devotional, basa pa, walay revelation. Ampog dali-dali kay busy kaayo. Pero wa ka kawit sa presence ni Lord. Dili marinyo imong kusog. Kay di marinyo imong kusog, pag abot sa kontra, mo nang tingala ka, kapa-kapa.
Sige man kong pilde, sige man kong gigapos, yan ang gislave man ko sige aning butanga, yan di man di ko kagawas ani, wa kay waiting upon the Lord. Wa ka nag-strengthen sa imong kaugalingon. Ang maka-defeat ra gyud sa enemy is strengthen yourself in the presence of the Lord. Conclusion. Nabay sounds diya. The only thing we can do to avoid the enemy's slavery is to strengthen ourselves by waiting for the manifest presence of the Lord. So mauni ang girimay nato karon. The only thing we can do to avoid the enemy's slavery, because the enemy is so serious to slave us. But the only thing we can do to avoid the enemy's slavery is to strengthen ourselves by waiting for the manifest presence of the Lord. Kinahanglan ta mo experience sa manifest presence ni Lord kada adlaw. Dili ritual ato ang prayer. Dili ritual atong devotion. Kung dili kada adlaw nakasinati ka sa manifest presence ni Lord. Lahi ang prayer nga nakasinati sa manifest presence ni Lord. Kaysa ritual na lang nga devotional. Anang waiting, wait ka. Sination imong presensya sa Ginoo every day. Usahay na kay mga burden nga dala-dala, pero at the end sa imong prayer, you are totally released kay nasinati nimo ang manifest presence ni Lord. Mao ni ang sekreto. Again, the enemy is so serious to slave us. But we must be also serious sa atong pag-connect diha sa Ginoo. Pwede ba ta makapamarog karon? Hallelujah. Thank you, Lord. The last word nga gi-remind sa Ginoo nato karon. Go, strengthen yourself. Because the enemy is so serious to slave us. Ug ang iyang pag-slave sa tuwa, lain-lain nga picture. Ang uban gi-slave sa problema sa finances. Ang uban problema sa physical nga aspect. Ang uban problema sa relasyon. It's not an ordinary nga butang. Dili na natural lang nga butang. There is a demon behind on that situation. Nga kinahanglan kang mubarog. Kinahanglan nimo i-strengthen imong kaugalingon to defeat the enemy. We need the presence of the Lord sa imong kinabuhi, sa imong mga family, to defeat the enemy. Usahay dili nato masabtan pag maayo ang espirituhanong mga butang. Part of the story as I continue to read this morning, after ani nagpakasala na sad ang Israel, especially the king, ug ang Dios nagpadala og drought sa Israel for 3 years and a half. Grabe nga drought to the point nga wa nay makaon ang mga tao. Ug tungod ani na alarma ang hari. Kay naay ni duol niyang duha ka inahan. Kay tungod sa kalisod sa sitwasyon, nisumbong ang usa ka mama nga niingon siya, kani nga mao nga babay nagsabot mi gahapon o nagsabot mi atong miaging adlaw kay naa mi anak, para makasurvive mi nagsabot mi nga karong adlaw ang akong anak mo'y among ihawon para namay makaon. Dayon pagkaugma ang iyahan na sad ug niabot na ang ugma, pero wa siya musugot nga mong ihawon iyang anak para nami makaon. Sa diyang nakadungog ang hari ana, iyang gikisi ang sinina. Tungod sa very bad nga balita. Tungod sa grabing kawaladon, ana nga time, ang mga mama ilang patyon ilang anak para na makaon. Ug ang ilang giblame ang propeta nga si Elisha. Kay nagprophecy si Elisha about sa drought. Kay grabe ng pagpakasala sa Israel. Pero ingon si Elisha, don't worry. After sa 3 years and a half,
i-restore sa Ginoong Israel. Ugmang adlaw makita ninyo nga kani ang mga pagkaon ang usa ka kilo ibaligya na lang og ingon ani nga kantidad. Nga kung sa ato pa ang kilo sa bugas ugmang adlaw tagpiso na lang ang kilo sa bugas. Ug tungod ani wa mutuo ang general sa mga kasundaluhan sa Israel. Wa siya nutuo. Ingon siya, bisan pag unsay buhaton dili na mahitabo, unsao na mahitabo. Nga lisod na gani kayo karon ng Israel. Wa nay makaon ang mga animals gipang ihaw na tanan. Wa nay makaon. Naghulat na lang sa kamatayon ang mga katawhan. Pero ingon ang Dios ngadto sa iyang alagad, ugmang adlaw ang usa ka kilong bugas tagpiso na lang. Ug wa gid motuo ang general. Ingon ang propeta, tungod kay wa kanituo, makita nimo ang buhaton sa Ginoo ugmang adlaw pero di ka katilaw. Pagkaugma ang nahitabo. Naay gihimo ang Dios nga katingalahan nga grabing panalangin ni abot sa Israel. Og tungod ani pagkadungog sa mga tao nga ingon ana ang baligya tagpiso na lang. Ang lain-laing mga probinsya nidagan paingon sa usa ka dapit aron mamalit sila. Og ang general nga nagbantay sa gate nakita siya sa grabing panalangin sa Ginoo. Pero kay wa siya motuo ingon ang Bible. Gitamak-tamakan siya sa mga tao hangtod na matay. Igsuon ko, we need to believe ang mensahe sa Ginoo. Usahay lisod sabton. Kay espirituhanon siya. Sama sa general, di siya katuo. Pero unsay gustong buhaton sa Ginoo kaya niyang buhaton. Ang atoa lang is mosalig ug motuo ta. Karon na kabuntagon, igsoon ko once again. We need to strengthen ourselves. Strengthen nato atong kaugalingon. From now on, strengthen imong kaugalingon. Please, ayaw nag-underestimate ang devotion nimo. Ang imong devotion every day. We are so blessed. We have a lot of Bible sa atong panimalay. Naay nipis, naay baka, naay Cebuano, naay English. But sometimes, wala nimo basaha. Sa imong prayer life, usahay, naay mga panahon. Igo ra kang ni tilaw gamay sa imong prayer. Kay sige kang kadali-dali. But igsoon hinumduman nato, nahatay kaaway nga seryoso kay mo destroy og kinabuhi. From now on, ingon ang word ni God, go! Strengthen yourself. The moment na mulakaw taon niya, muuli sa atoa. Hinumdumi kanunay ni nga message, go and strengthen yourself. Because the enemy is so serious to slave you and me. Lord, here we are today. Among gi-offer kanimo among kinabuhi karon. Pasaylo ami sa among mga kapakyasan, sa among mga pagkulang kanimo. Pasaylo ami, Lord. And at this point of time, again, Lord, surrender mi nimo Ginoo. As we start sa among tikang sa pagkunik og dugang diha kanimo. Some of your people who are here right now, Lord, the moment na muduol sila sa prayer, usahay, Lord, dili pa kaingon ana, Lord, sila ka-enjoy, tungod kay ang uban nag-start pa lang. But padayon, igsoon, ibalik ang imong passion sa prayer. And as you start to read the Word of God, na yung mga panahon, wa pa kay masabtan, but padayon, kayo need the Word of God. You need the instruction of the Lord. Seryoso ang kaaway nga mo-attack sa atong kinabuhi. Ang imong sitwasyon karon na ay breakthrough. The moment nato lang awaton ang strategy nga gitudlo kanato karon sa Ginoo. Siguruho nato kada adlaw kauban nato siya. Siguruho nato nga nakadawat ang instruction niya. Kaysa diyang buhato nato yung instruction, naay kasiguruhan sa kadaugan.
Hallelujah. We offer unto you, O Lord, among mga kinabuhi karon. Bless all of us, Lord, nga naa karon. Thank you for your word. Thank you for your people, Lord. Thank you today. Thank you. In Jesus' name. Amen og amen og amen. Pakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Thank you, Lord. Makabalik ta sa ato mga lingkuranan. Og akong ihatag ang time sa ato ang igsoon. Share nato og dugang about sa giving. Good morning, church. Malipayon ba ang tanan karong kabuntagon? Sige, before ta mohatag sa atong tithes and offering, nasa tay basahon. Pwede ba kitang tanan mo basa? We must bring everything I commanded you, your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, your sacred offerings, and your offerings to fulfill about to the designated place of worship. The place the Lord your God chooses for His name to be honored, you must celebrate there in the presence of the Lord your God with your sons and daughters and all your servants, and remember to include the Levites who live in your towns, for they will receive no allotment of land among you. So diri ba, di ba kita kuan bata nga dili na ta mo give og burnt offerings sa Ginoo kanang mga sunogon god nga mga like hayop nga ihatlad sa Ginoo. So karon kay kanang kulbaan mo koy. So diri ba nga i-explain lang nako nganong dili na ta mohatag og mga sunogon nga kanang ihalad sa Ginoo God niya. Ingon siya diri, we do not offer burnt offerings to the Lord today because the fulfillment of all the sacrifices and offerings of the old covenant has been completed through Jesus Christ. In the new covenant, Jesus is the perfect sacrifice offered once and for all people. Diri ba nga nganong dili na ta mohatag God og kanang burnt offerings sa Ginoo tungod kay si Jesus naman ang nag-sacrifice sa tanan nga sa tanan na to diri baktang mga tawo mang dili na ta mohatag og burnt offerings. So kaniingon siya diri sa verse 12 nga you must celebrate there in the presence of the Lord your God with your sons and daughters. So diri ba? So karon kinsa may nagmalipayon nga nata diri karon sa simbahan nga nagahiusa ta nga nagdayeg sa Ginoo, nagpasalamat kaniya. Kinsa may na ang tanan ba nga kanang nagmalipayon karon? Amen. So karon nga kitang tanan nagmalipayon, pwede ba karon mohatag ta sa atong pinaka the best nga offering diha sa Ginoo? Pwede ba kuoto na to atong bulsa, atong pitaka para kuota jud ang kanang pinaka best nga tithes and offering nga para i-offer ninyo diri sa atubangan nga atong ihalad sa Ginoo. O pwede na ta mohatag karon diri sa atubangan. Sige, pwede ba mamiyong takaron og atong ilihans ang mga offering og tithes para diya sa Ginoo. Father God, we just want to thank you, Lord, sa
Blessing nga imong gihatag kanamong tanan, Ginoo. Salamat, Lord, sa grace sa imong gihatag, sa gugma, Ginoo, nga walay paglubad imong gihatag. Labi na sa matag adlaw nga pagiya diri kanamo. Salamat, Lord, sa protection imong gihatag kanamong tanan, sa kusog, sa gininhawa ni imong gihatag. Lord, I pray, O God, nakita nimong tanan, Ginoo, Lord, nga ni-offer diha kanimo sa tithes and offering, O God, ug ikaw balik diha kanilag pinilo-pilo, Ginoo, nga panalangin, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Maayong buntag sa tanan, akong mga igsoon sa Ginoo. Ay, udto naman din eh. Okay. What a wonderful message ni Pastor. The enemy's goal is to enslave kita. Dili kay mo. Kita. The enemy's goal is to enslave kita. Ako mga igsoon, dinis kalibutan, pride, boastfulness, negative attitude is our downfall. Inyo nang tanaon, yung kagalingon. Atong kagalingon dahil. Boastfulness, pride, negative attitude, at the end, is the downfall of our life. Dinis kalibutan. Pero, in your heart, full of love, humbleness, is the stairway to heaven. Ako may iksoon. Amen to that. Okay. To strengthen our life to the Lord, we should set our goal to dwell in the house of the Lord forever. Knowing that the Lord is our God, that our God is our good shepherd, that we lack nothing. The Lord will never leave us. He will never forsake us. So we should always dwell in the Lord, for He is our most high. Amen. Okay, for our first timers. Oh. Niguwas lang. Okay, ayan. Si Rika, puyugsan sila. Telepon sila. Si Rosemary Enggaling. Rosemary. Rosemary. O si Ray Misael. Oy, hello, Brad. In behalf of the Bright Morning Star, we are so blessed to be here with us, joining in serving our Lord Jesus Christ, who died for our sins. Thank you. For our weekly schedule, Bim, for our weekly schedule, we have the same schedule for the week, and until further notice. Salamat sa tanan, Pastor. Give once again, pakpak kusog para sa Ginoo. Hallelujah. Sige, so thank you, Kap. Salamat. So again, ato mga schedule karon nga semana, no, padayon, dayon, ako lang i-remind sa mga Monday group. So, supposed to be ugma atong meeting, but we will move to Tuesday. Kay basin maalanganin mi now sa nami lakaw. So basin mapikhan mi anang ugma. So at least kung makauli mi nga late nga mamanggutay panihapon. So basin maglisod kog prepare kung maapikhan mi uli mahapnan mi. So muna nga ato na lang i-move og Tuesday ang atong Monday nga meeting. Okay? So ang instead of Monday ugma atong i-move og Tuesday. Okay? So salamat sa Ginoo matag-usa no mga bisita nato no, mga bisita nato. Salamat isa nato ka bisita. Na sila'y seminar diri sa Cebu from Cagayan ni siya. He's a principal sa school. So salamat nga nangita gid siya. So, nangita siya. Okay. Salamat sa Ginoo. At iyang yung gipili nga makasimba siya karon despite sa yang ubang makauban gatortor, di ba? Gatortor diri sa Cebu siya iyang gipili nga mangita Ginoo. Amen. Sige, at this point of time mamarugta din ato ang pasalamatan ang Ginoo. So prayer sa ta din after that na ay anad igsoon nato nga na siya i-share. Father God, we thank you so much today. We thank you, Lord, for reminding us
naagid may enemy nga Lord, He is so serious to enslave us. But you taught us to the Lord, unsaon namo nga mahimong victorious ang among pagkinabuhi aning kalibutana. Munang ingon ang imong pulong, not by might or by power, but by the Spirit of the Lord. Salamat Ginoo nga dili gid sa among kaugalingong kusog abilidad, mahimo ming victorious. Gikinahanglan gid namo ikaw Ginoo. We really need you Holy Spirit nga magtabang namo every day ug sa tanang panahon sa among kinabuhi aron magkinabuhi ming madaogon Ginoo. Mahimo ming dependent diha kanimo. Mo decide mi nga every day mo connect diha kanimo Ginoo. Salamat kayo sa imong mga katawhan nga naa karon. Right now, I declare blessing upon blessing sa matag usa nga naa karon as your servant, Lord God. Lord, akong girilis ang tanang mga maayong butang nga gikan kanimo sa matag usa nga naa karon in the mighty name of Jesus Christ. Those who need physical, pray for healing, Lord, physical. Physical healing, I pray in Jesus' name. And Lord, those nanginahanglan og emotional healing or inner healing, I pray right now. I declare, release, Lord God, the inner healing sa matag usa nga naa karon. Salamat, O God, nga matag usa manguli, victorious, O Lord God. Manguli, Lord God, Lord, balon ang mga panalangin nga imong gibuhos karon nga adlaw. Salamat kay Ginoo, among gi-commit kanimo ang among tibok nga semana nga atubangon Ginoo. We ask your blessing and favor, O God. Thank you once again in Jesus' name. Amen and amen and amen. Happy Sunday to all of us once again. Hallelujah. Dayon. Okay. Nala ko'y naigamay mo share, no? Si Ate Nining na siya gamay i-share. Naasrabane. Di na lang ko good morning kay paniudto na ra ba. Mo-share lang ko, follow up kang pastor kay power kay ito yung mga word. Those who are kuan kanang kung pila ka buok diri katong nagbaptize. So ako lang yung ikuan ninyo nga work ingon si James, work out for your own salvation. Walk with God every day. Let the Holy Spirit dwell in your hearts. Kay nga no, testimony. Pag abot na ko gabi sa balay, gikan ko nag shabu-shabu. Dili shabu ana, shabu-shabu. Ay, murag nagsulod ko sa balay nga murag glorified body nga wagi sila kabalo nga nisulod ko. Murag nakitaan ko gyud silang tanan. Tua nagtapok diha sa garage. Apil akong anak. Di ko limod-limod nganong limod man ta. Kanang kuan, tua tanan. Unsay gibisihan? Unsa man na be? Scatter. Katong ni ating kauban ninyo siguro sa inyong baptism, pagkakuan gyud ang akong caught in the act gyud nag-ana gyud oh. Kay isulod man ko sa among gate nga wa gyud itingog glorified body lagi. Wa gyud koy kasikas. Kit-an ko silang tanan. Ana oh. Yes. Mauna nga akong ingon ninyo, work out for your own salvation gyud. Dili gid mo kumpiyansa nga na-baptize na mo. Ayaw kay buutan mo ang Satanas dili. So maura gyud na nga kwan. So abi nimo unsay akong strategy? And the best kwan gyud, I remain silent. No word. Ana lang ko. Pero gibidyohan ako siya kay ako sa tong i-share. Dayon the best enemy man nga i-fight nimo is silence. Let God fight your battle. Dili kamo nga, no. I remain silent. Sulod ko, natulog ko. Di, dami kay akong tulog. Lord, imuha na. So, ingon ana ta. Kuan kay, dili ta kuan kay, in His time. So, maura na akong kuan. Thank you, kaayos inyong time. Maniot to ta, lami kay itong kaon. Sige, so doolay mo igsuon. Let's fellowship each other. I-embrace.